So, yun yung ipinrove ko sa nanay ko, yun yung pinakita ko, "Nay, sama ka sa akin." Umiiyak siya. Nung nalaman niya. Nung nakita niyang talaga yung nagraramsaman ako, sabi niya, Mhm. "Neng, bumaba ka na diyan, baka ka mahulog, Neng, Mhm. Neng." Ganyan siya ng ganyan. Sabi ko, Mhm. "Nay, dito ko po kinukuha yung mga pinadadala ko buwan-buwan." Hello po to all our listeners and viewers out there. Welcome to our podcast, Kwentuhan with Pinay Moms Vlogs. I'm your host, Tara, and on this episode, pupunta naman po tayo sa Haarlem here in the Netherlands. So please welcome our guest for today, Miss Mabel de Blanc Regasa. Hello, Ate Hello! Mabel. Hello, hello! Sa mga viewers ni Pinay Moms Vlogs, yan. Yes. Yan, kay Tara. Thank Magandang umaga, gabi, madaling araw, kung anumang oras. Exactly. Ayan. Thank you po for accepting our invitation. Wow naman, okay lang yun. Sino pa ba? Kumusta din sa Haarlem, one of my favorite cities dito sa Netherlands? Okay lang dito, oo. Hindi ako masyado kasing bumababa, pero nandito ako sa pinakamataas, so nakikita ko yung ganda ng Harlem. Magandang view. Oo, magandang view, oo. Okay naman. Medyo ano lang siya, gloomy, hindi siya sunny ngayon. Parang dito rin Mm, dito sa Amsterdam. mm. Actually, kagandahan ng Harlem, nagustuhan ko diyan, Ate Mabel, lalo na yung by the river. Pero kasi Mm. ang pagkarinig ko, ang Harlem daw, merong parang may sides yan eh. Tama ba? Meron yang sides ng yung medyo high elite side and then meron yung mga Yes, side na yes. yung medyo mas comfortable akong puntahan. Oo. How was Dito that for kasi you? sa aming side, ito yung ano, parang 2 bus halte lang naman, 2 bus stop papuntang sentrum. So kami, may sentrum din dito, Schalkwijk Sentrum ang tawag. So maybe ito yung place na hindi mo, kung talagang pure Dutch ka, hindi mo talaga pipiliin dito. Pero syempre, i-ano mo yung level ng kaya mo. Mhm. And dito namin nagustuhan, okay naman, tahimik naman. Tsaka siyempre may ibang mga nakatira na siguro yung mga ayaw nila, pero doon kasi sa sentrum na, yun na Mhm. yung mga medyo ano na, medyo mahal na doon eh. Mahal Oo na. nga. Mm. Mm. Makita mo rin eh sa mga daanan, yung mga buildings tsaka yung mga shops. Pero maganda pa ring place napuntahan. Mm. Kung halimbawa sa amin, pinupuntahan namin diyan, bandang diyan yung may beach side kasi diyan eh. A little bit Bloomendal. further. Yeah, Bloomendal, tama. Yan, Bloomendal. Diyan yung mga elite-elite na. Pero pag pupunta kami diyan, Ate Mabel, kailangan super aga. Kasi by the Oo, time na mga midday na, hindi na umaandar yung kotse papunta sa kotse. Totoo. Alam mo, pag nag-traffic sa Harlem, alam mo na kung saan ang punta ng lahat. Oh yeah? So, oo, so medyo maghahanap ka na ng, mag-iibang ano ka na, ibang rigging ang tawag, mag-iibang ano ka Direction. na direksyon kasi alam mo nang, nako, napakarami na. Yeah. Oh my gosh. Okay. Marami pa tayong pagkakwentuhan about Harlem and your life here in the Netherlands, Ate Mabel. But first and foremost, and I'm pretty sure ang mga viewers and listeners po natin is wondering, taga saan kayo sa Philippines? Taga Lucena City po ako, Quezon Province. Ayan. Hmm. Tagalog po tayo, puro. Puro Tagalog. Oo, kapatid yan ng Alright. Batangas eh. Yeah. Oh, okay. Nga po, no, Lucena. And ano ba ang very distinct na products sa Lucena? Kilala kami sa, alam mo yung chami, pansit chami. No. Canton Alam ba mo siya yung, or yung chami is yung matatabang pansit. yeah? Oo, tapos lulutuin niya ng tamis anghang ang tawag. So Oh, every festival, May 15 to May 30, yan, busy ang Lucena. Yung pinaka-street namin doon sa bayan, magpapakontes siya ng puro chami. wow, okay. Natatakam tuloy ako bigla. Oo, yan, diyan kami kilala. Pansit chami. Pero Ate Mabel, so yung pancit chami meron ding mga gulay and Oo. everything. Tapos ano Pero siya, soy sauce based? soy sauce. Okay. Tapos aanuhan mo na lang, may tinatawag diyan kasi nga Tagalog ano, may tinatawag silang pansit balibag.
Balibag is parang inano mo ba yung pansit? Yeah. Parang binugbog na pansit. Yeah. Pero hindi naman masyadong labog kasi kaya tinawag na balibag is, syempre may mga lahok, tapos soy sauce, may asukal, tapos may anghang. Ang sarap. Nagsasalo sa, yun ang namimiss ko lagi, Diyos ko. Parang gusto kong maghanap ng recipe online at susubukan kong gayahin. Kasi minsan dito may nagtitinda ng pansit Mickey ang tawag. Yeah, Ay, Mickey, bumibili. familiar ako sa Mickey. Oo, yan, bumibili talaga ako. Yun yung ginagawang chami. Oh, yung ganun na Yung klase Mickey, ng yung pansit, noodles. yes, ng Okay, noodles, so yes. malambot-lambot. Kaya ano ka rin, careful ka rin kung paano mo lulutuin kasi nga pag napa-overcook siya, balibag na balibag talaga, parang ano na, yung labog, yung Hindi na, ano na, yun. hindi na chami. Lugaw na. Parang lugaw. Ang labas na niya, lumi. Lumi ng Oo tawag nga, doon. parang Chinese lo mein na yung talagang very thick pero Yeah. parang soggy. Yeah, Parang that. soggy na siya. Oo. I see. Kailan kayo Yun. last na umuwi ng Philippines? That was, teka muna ha, 2019, nung nawala yung nanay ko. Oh, I'm sorry to Yun. hear that, Ate Mabel. Yun At na least yung nakarating last. ng Philippines first before nag-COVID. Nag-COVID, yun na nga yung inaano ko, talagang, sabi ko nga, hindi ko may explain kung, hindi ko pinagpapasalamat na nawala siya, ano, pero, can you imagine kung nawala siya ng 2020? Hindi ka makakauwi. Ako kasi makipamilya ako, makinanay at ano ako. Kaya ganun sabi ko, iniisip ko yun. Kahit nangyari na, iniisip ko pa rin na, paano kung ngayon nangyari? Diyos ko, baka maluluka-luka na ako. Tapos di ba nagka-COVID nga, no? Nawalan ako ng trabaho. So ngayon, ang hinahabol ko, yung maka 1 year, yung nanay ko. Yeah. So, magta-travel ako ng March, di wala akong trabaho, hindi ako na-extend yung contract ko. So, sabi nung asawa ko, para daw ano yung utak ko, uwi ng Pinas, 2.5 months sana ako. March 15 yung aking flight, March 14 nag-lockdown sa atin. Oo, March 14. Oh. Tapos, yung KLM, nag-message na wala ng flight. Sabi ko, wala na. Doon na nagsimula. hanggang ngayon, yan. Oo nga eh. Hopefully, mag-open din ng borders. Sana. So, nakikita-kita kong talaga. maraming mga bibisita sa Philippines. Oo. Pero siguro ngayon hindi kami makikipagsapalaran ngayong year na to. Next year na, Ate Mabel, mas Pag okay na talaga ang lahat, yeah. Wala na yung quarantine, ano. Yeah. So, Yeah. I see, Ate Mabel, na meron po kayong mga kids, right? I have 2 kids. Yes. Kids. Kids, 2 children. I have children. Ilan taon na sila, Ate Mabel? Yung panganay ko is 26, magto-27 na. Tapos yung aking bunso is 20, magto-21. Okay. So, hindi na talaga totally. The kids. Kids at heart, siguro po. Yes. Pero I treat them as ganun pa rin. Yeah. Nice. Were they born and raised here in the Netherlands? In the Philippines. Pinanganak ko sila sa Pilipinas. Yes. Okay. So, sa Lucena City rin po sila lumaki? Oo, yung aking bunso is made and born in Cebu. Okay. Oo. Kasi nagkaroon kami ng business doon. So, yun. Doon ko siya nabuo at ipinanganak. Okay. Yes. And ang husband po ninyo is Dutch. Was he working in the Philippines at that time nung na-meet po ninyo siya? Kaya yung firstborn po ninyo sa Philippines pinanganak? Oo. Kasi nag-travel agency kami, nag-franchise kami ng travel agency. So, kami yung dalawa ang nagpapalakad sa Cebu. Yan. So, nagkaroon lang ng problema yung ating mga tourists ayaw nang pumunta sa atin kasi nga yung mga time na yon na booming na ang travel agency tsaka yung tourist sa atin is tourism is yung Abu Sayyaf naman. Oh, during that time? During that time, ay mainly ang aming mga guests is from Europe na magda-dive. Mga divers. Pumupunta ng Palawan, pumupunta ng yun. Sa may Sapia. Lahat sila back out talaga. Kaya parang generalize nila yung
doon, Philippines, parang ano na talaga, delikado na. Mm-mm. Sabi ko, no, we are far from that place. Yeah. Yeah, lahat yun canceled. I see. So, tourism talaga is gumanyan talaga ng mga time na yan. And we are the baby in the group. Sa travel agency, we are 4 years. Tapos yung mga kalapit namin, 10 years, 20 years, nagsara sila. So, sabi ko nga, yung ngang iba, nagsara, kami pa ba? Mm-mm. Yun. Mm-mm. But how was the beginning of the business? Medyo, ano siya, hindi ko ma-explain kasi I was 28 that time. Hindi ko siya linya, kasi banda talaga ako. Yung asawa ko naman, he loves traveling. So sabi ko nga, hindi ibig sabihin na gusto mo lang mag-travel is yun ay magiging business mo. Masyado kaming ano siya as in siya talaga yung masyado siyang impulsive. May pera siya that time. So gusto niya yun. Hindi niya inano yung sobrang pressure. Sobra, umiiyak ako. Kahit sa harap ng customer, umiiyak ako. Kasi pusong mamon ako eh. Siyempre, mga customer, Americans, sari-sari na ano. Tapos mumurahin ka. Oo, may tatlo akong staff kasi hindi ako maalam mag-Bisaya. May tatlo akong staff na sila talaga yung pinapaharap ko. Kasi, ayun no, Bisaya can explain very well. Tapos, yung English nila fluent, ganyan-ganyan talaga. Pero pag trouble na, sa akin din lahat ang bagsak. So, ako talaga lahat. So, umiiyak ako, pero sabi ko nga, 4 years na-experience ko yung ganun, okay yun. Pero hindi ko nagagawin ulit. Oh, wow. Para sigurong, yeah, I can imagine may mga anong tawag niyan? May mga Arrogant. mga certain nationalities na they feel Yes. that they have all the rights and all. Minsan sila yung nag-cancel ng flight nila, sa'yo i-blame. Kasi parang sila yung gumawa ng mali, tapos pupunta sila ng travel agency, hopping sila. And then parang para troubleshoot nila. Ipapa-solve, ganon. Tapos pag hindi na-solve, kasalanan mo. Kasalanan. Wow, ganun ba? Ay, nako. May ganon. Hindi naman lahat. Pero meron talagang masasabi kong mga country na parang akala isang ganon. Parang ikaw yung may hawak ng eroplano ba? Yeah, wow. Ate Mabel, in a way, maganda rin siguro na-experience ninyo Na-experience how it ko, went. oo. Oo. At saka parang napagbigyan na rin ninyo ang inyong hobby dahil sabi niya, might have been a good idea. Pero yeah, siguro I can imagine very stressful Super. Sabi ko nga, Diyos ko, sana microphone na lang yung hawak ko, hindi pa ako na-stress. To sing. Nabanggit niyo ni Ate Mabel na you were in a band. So, how was that? Ayun talaga yung buhay ko. Since I was 5, yun na talaga yung bread and butter ng pamilya. So, yun. Mahabang kwento, hindi ito matatapos ng ganun ka. Alright, so after the travel agency po, so ang panganay po ninyo ipinanganak doon. Pero yung panganay ko is hindi sa kanya yun. I see, okay. Nung kami na, my daughter was 3 years old. Pero since 3, siya na talaga hanggang ngayon. So, siya yung tumayo. Right. So you have a daughter and a son. Yes. So yung daughter po ninyo ang from the first previous relationship. Partner, and then yung second po is itong anak sa kanya na. Yung anak po niyo lalaki, sa Philippines po ba pinanganak? Or you moved na here in the Netherlands? Sa atin ko siya pinanganak. Yun nga, sa Cebu ko siya pinanganak. Okay, so pareho po sila. Pareho sila. Oo. And which is sa akin siguro, that time I was 28, parang makipamilya ako makinanay, makiano ako, basta makipamilya ako. Siguro kung dito ko pinanganak yung bunso ko, hindi ko kakayanin. Kasi I was 28, tapos cesarean ako Parehong cesarean ako sa dalawa. Kaya sabi ko, hindi kami pupunta doon hanggat maliliit sila. At least kung nakakalakad na, siguro I can handle. Syempre, di ba pag bagong panganak ka, hindi ka naman makakilos agad. Medyo nag-take time pa na mag-recover.
Yeah. Through all those years, Ate Mabel, ang mga kids ninyo ay sa normal, regular Filipino school, Tagalog, ang turo nyo. Nag-aral din po sila ng Dutch ba? Or do they speak English with their papa? Kasi yung aking sa bunso ko, ito talaga ang nahirapan kami dahil na-delay ito ng speech ha. Kasi nga we introduced 4 languages. Kasi Tagalog ako. Tapos yung mga kapitbahay namin Bisaya, tapos English. Pag tumatawag ang papa niya every weekend, dinadutch niya. So ang kinalabasan ng anak kong bunso, Chinese. Wala kaming maintindihan sa sinasabi niya. Totoo, worried ako kasi sabi ko, ano ba yan? Wala ako naiintindihan. Although nakakasabi niya, Papa, Mama, ganon. Pero the rest ng sasabi niya, wala ka talaga maiintindihan. 3 years old na siya noon. Kaya sabi ko, yung meron ako ditong na-encounter ng mga magulang na they are worried na, baka kasi ganito yung anak ko. Sa inyo yan, kung ano yung inintroduce nyo, you have to think about it na, baka, kasi confusing yan sa bata. Especially at the young age, lahat, ano bang gagamitin ko talaga, di ba? So, nung nagpapedya ako, sabi niya, I understand na talagang wala ka maiintindihan kasi, kumbaga sa halo-halo na rin talaga yung lumalabas sa bibig niya. So, from then, nag-ano kami na, wag mo na munang kausapin ng Dutch, so at least, English-Tagalog na lang muna. Ganon. Pero yung environment, Bisaya, opo. Kaya nga sabi ko nga mas na ano niya yung katulad 'di ba suga yung ilaw sa Bisaya. Uga siya ng uga. Ganyan siya. Mas na-absorb niya yun kaysa dun sa Sabi niya confusing kasi tapos sila curious. Bakit dito sa loob ng bahay ito yung usapan tapos dun sa yaya niya ganun yung sinasabi. Kaya sabi ko lang, strictly, sabi ko, kahit bakwit ka, sorry, it's your play, sabi ko, pero Tagalog, English muna tayo, Tagalog, English muna kasi kawawa si Bunso. That's good. Buti naman at game naman, yung mga kasama niyo sa bahay, understanding. Kinausap ko naman sila sabi ko, tayo kaya na natin ito kasi worried ako kasi baka maano siya na kasi alam ko 3 years old napasok na siya sa Montessori, sinabihan siya ng teacher ng parang autism kasi delay. Ang sakit kaya sa nanay, sa mga gulang, di ba? Sabi ko, what? Sabi ko pang ganon. Tapos in-explain ko and yun nga ako second opinion nga sa page na wag agad mag-diagnose ng hindi pa talaga So sabi niya maraming languages yung bata kaya siya. So nung ganun lang yung usapan, first honor, second honor, first honor, second honor. Yeah. Kaya nga yung sa principal na yun parang you see? You proved them wrong. Yes. That's good. Inilipat ko siya ng although family nila yung school na yun, from Montessori, inilipat ko yung magkapatid ng Baptist. Yan. Doon na. From first honor, second honor, first honor, second honor. Very nice. Kaya sabi ko. Through time, nag-develop na rin yung language. Ngayon naman, napakadaldal naman, sobra. Actually, I'm very impressed nga, Ate Mabel, dahil nagtatagalog, nagda-Dutch, nag-i-English. Kasi yun yung inano ko sa kanila na, yung isinet ko sa mind ko na tumagal tayo dito o hindi nyo kakalimutan ng Tagalog. Especially sa akin, di ba, nung bago pa lang ako dito, hindi ko ma-express yung sarili ko pag galit ako talaga sa Tagalog, hindi kayo makikinig. Ganun. Yeah. Oo, ganun. Speaking of Dutch, so when did you plan kayong ng husband ninyo na lumipat ng Netherlands? Siguro 2008 kami nakapunta dito. 2008. So si Kim yung bunso is 7 going to 8 years old kasi Year of the Dragon ito 2000. So, bago mag 1 year old yung bata, umuwi yung asawa ko kasi kailangan niya mag-settle dito muna, may bahay. Kasi hindi naman kami makukuha kung nandun siya sa magulang niya, di ba? So,
Nagtrabaho muna siya, nag-settle siya dito. 7 years kaming hindi Long magkakasama. distance. Long distance, two times a year lang siya umuuwi, yung pasukan at saka Pasko. Kasi, ano ba 'to, sabi ko sa'yo transparent ako 'pag inumpisan mo. Yeah, it's Hindi okay. kasi, siyempre in my past relationship, so kailangan ko may ayusin na papel. And alam mo naman yung sistema sa Pinas, kumbaga di 2 months lang divorce ka na. Sa atin, it cost me 7 years Oh, na hanggang dumating kami sa punto na kasi ako nagkaroon na ako ng relationship, may 2 na akong anak. mhm. Siya binata talaga siya that time. So parang pare-pareho kaming nahihirapan. Alam mo yung pag-aalis, pagdadating. Ang hirap kaya nung may 2 kang bata na nasa airport ka na naglulupasay 'pag umaalis na siya. Ang hirap nung i-handle. So sabi ko is, what about kumbaga wala na kami. Kahit love na love talaga namin yung isa't isa. Sabi ko kasi parang, unfair sa'yo. Kasi binata ka, you can find more easily. Kumbaga dito, hindi ka na maghihirap. Sabi ko lang sa kanya, suportahan mo na lang and then I can find my way. Ang sakit nun, pero wala talaga. Alam mo, nag-ano siya ng, yan ba talaga yung gusto mo? Sabi niya sa akin, hindi. Tapos sabi niya, hindi kayo aalis ng may maiiwang isa. Yun talaga yung nagpaano sa akin na talagang minahal niya yung isa muna talaga ng bonggang-bongga. Kaya yun talaga. Hindi na ako bumitaw. Kahit, Oh, hindi na. Maraming pagsubok pero kinaya. right. So then in the end, nadala kayong the whole family here in the Mm, Netherlands. mm. How was that Na like? How was it like for you, Ate Mabel, nung pumunta ka sobrang ng Netherlands for the first time? Kasama na yung kas dalawa nun, So mga oo, ilang taon na oo. sila nun? Yung isa Kaya was, yung 7 going to 8, itong mhm. isa 14. Uy, teenager. Okay, Yan so talaga. Yan, how 'di ba was that? pag-uusapan natin yan? Ay naku, sobra. How was that Sabi ko nga kung experience? nagkaroon talaga ako ng choice na siyempre tatanungin mo siya na, "Gusto mo bang sumama?" Ayaw na niya kasi parang may puppy love na siya nung mga time na yon. Mhm. Pero sa amin kasi ay very protective kami sa kanya. Kasi siya ay nag-iisang babae and basta takot ako, alam mo yun. Sa atin kasi hindi maintindihan ang panahon. Mhm. Sabi ko, inilaban ka namin ng 7 years kung alam ko lang na hindi di sana noon pa. Mhm. Sabi ko is, gusto mo ba yung iba na nasa ibang bansa yung mga magulang and then they only give material things, yung love wala, yung Mhm. affection, naiiyak tuloy ako, Oh. yung affection wala, ayoko yung ganon. Sabi ko kasi, at your young age, iniwan na kita and pinagsisisihan ko yun. Pero sabi ko, and the same time din naman, inaano ko, yung parang inaano ko yung sarili ko na, hindi mo kailangan sisihin kasi ginawa mo yun para rin naman sa kanya. Yes. Yun, Mm. yung 2 years na hindi ko siya nakita, ang sakit kaya nun. Two Wala pang years na ganito hindi ano, walang Ate ganito Mabel? nun yung ano lang, yung Yeah. landline lang. Mm. That was 96, 97 nung Hindi nag-abroad pa ako. masyadong hindi pa masyadong Wala kaanohan pa. ng mga social media at Phone, that time. wala pa. Kung ganito lang, Diyos ko, 'di masayang-masaya na ako nun. Mm. Biruin mo, iniwan ko siya 1 year, 2 months, tatawag ako linggo-linggo, "Nay, may ngipin na ba?" Gano'n. Gano'n yung mga tanong ko, "Nay, mahaba na ba yung buhok? Nay, madaldal na ba?" Gano'n. So you mean, Ate Mabel, nauna kayo, kasi bakit siya naiwan sa Philippines ta's napunta kayo Hindi ng kasi nga is Netherlands? nagbanda ako Okay. sa Singapore. So dun ko nakilala itong aking hobby. I see. So hindi pala sa Netherlands agad? Hindi, So, hindi. okay, so Itong aking nasa husband bahay? nagtaga Mhm. Pilipinas muna. Mhm. Siya talaga yung sumunod sa'kin. I see. And then Hmm, at that time na nasa Singapore kayo na nagba-band kayo, so ang hmm. nag-aalaga ng mga bata, That time yung anak ko palang na babae, yung panganay pa lang, ang yung panganay, nag-aalaga is yung yung nanay mom. ko at saka yung Ah, ate ko, yun.
Kaya nga minsan iniaano ko sa kanya, alam bang baliw na baliw ako nun. Yung sinasabi nila na may ano, yung ano yung tinatawag 'pag nag-abroad na parang homesick, totoo Yeah, 'yan. May homesick. nababaliw sa homesick, Yeah, totoo. yeah. Sabi So ko now I lang, know what you mean nung sinabi niyo na nung lumipat na kayo rito sa Netherlands tapos ayaw sana niya walang na maiiwan. walang maiiwan because you had that experience already nung Mm, mm. nasa Singapore, sinabi Sa niyo before? Singapore, oo, Singapore. 2 Ang years? 2 2 years? years, oo, walang Ang uwian tagal yun. nun ano? Mm. At Oh. saka yun yung time na yun sa mga bata, yun yung pinakaimportanteng age nila na nakikita yung Mm. hindi ko yun naibigay sa kanya. Kaya bumawi naman ako. Kaya lang alam mo yung 2 years na yun, yun lang yung tatandaan nila na hindi kita nakita, iniwan mo ako. Mhm. Meron kaming mga ganong moment nung nag-aano siya, 17, 18, yung ibinabalik sa akin, oo. Kaya 'pag yung merong mga ano, yung may mga partner dito, naiwan yung anak, naku, huwag niyong iwanan kasi later on, parang ibibigay sa inyo kung ano yung deserve mo talaga. Kasi hindi mo naibigay sa kanya yun. Talagang babalikan ka. Sabi ko, after naman nun, naibigay ko naman na lahat, pagmamahal, lahat-lahat. Pero yung 2 years na yun, hindi niya nalilimutan. Wow, magandang magandang Oo. ano 'yan actually something na not will hindi ko rin masabi na lesson learned, Ate Mabel, kasi Lesson, minsan may hindi, mga lesson learned talaga. lesson learned pero may mga, May rason ka um rin kung oo, at bakit. saka meron din kasing mga instances na hindi mo makontrol yung buhay mo, yung sometimes Mm. out of hirap, Oo, kailangan talaga bata ng ka pa, mga oo, madali, kailangan yung mga talaga ng gano'n. sacrifices. Yun, sacrifices talaga. Pero hindi mo alam na yun pala yung kabayaran nung nagsakripisyo ka na pero Mhm. oo, yun. Wow. So going back now nung nandiyan na kayo for the first time in the Netherlands, how was your adjustment kayong tatlo? Yung bunso hindi masyado kasi playful pa, eh, madali, 'di ba? Dito sa ako, pareho kaming nahirapan dito sa dalaga ko kasi nga pubertite ang tawag nila dito, 'di ba? So every time na magagalit ako, may sasalong in-laws na, "Yeah, it's pubertite." Ganyan. Kasi sabi ko, "Hindi ko naranasan yun sa Pinas, walang ganang-ganon." Sabi ko. Sabi ko, "Hindi ko alam yan." Gano'n. Tapos 'pag yung siyempre alam protective ka kasi nasa ibang bansa, babae. Mhm, So, that time nakatira kami sa village, yung layo-layo yung bahay. mhm, mhm. Kasi yung nakuha ng asawa kong bahay, ginrab niya agad yun para makuha niya kami. Okey. Whether malalayo ang ano, basta Mhm. makuha niya muna Pero kami. malapit malapit kayo sa mga in-laws? Parang ano lang din, mga 20 minutes driving Okey, sa kay malapit lang. in-laws. Mhm, mhm. So, mahal na mahal ito nila, mahal na mahal. Hanggang lahat ng kalokohan. Alam mo yung freedom na nakuha niya dito, Mhm. hindi niya kayang ano yun, sa Dutch ka yan ang mahirap pagka Dutch, English, ano, talagang Halo-halo. nawawala ako, oo, Mhm. nakakawala ako. The Freiheit, Yung say can freedom, take it, yung freedom hindi na niya kayang i-control. Kasi doon sa Pinas overprotective protective. tayo. 'Pag dito, ay puwede lahat. Kasi hindi mo sila dito puwedeng i-control ng, Mhm, "Ne, hindi ka po puwedeng muna yan, hindi ka." mhm. Ako Lalo na kasi Ate Mabel, kung ikaw as a mom, protektado ka, tapos yung partner mo o yung kasama mo sa bahay hindi, parang loose, ikaw tuloy yung parang nagiging masama. oo, yung ano ko kasi, yung husband ko, masyado siyang mabait. Siguro nga hindi niya kasi meron siyang mga years na hindi niya naibigay dun sa dalawa. Mhm, So, nung nandito kami, siya yung hindi makagalit. So, ako talaga yung disciplinarian sa dalawa. okey. Sabihin ko lang is hindi hindi kami masamang magulang. The only thing sa ano, nasaan ka, what time ka uuwi. May cellphone ka nga, 24 hours ka nakaganyan. Yung 'pag nag-text yung magulang mo, seconds lang, eh, Mhm, na, "Ma, pauwi na ako." Eh, mhm. kasi 'pag yung gano'n, ta's babae, tapos 'di ba fits lang dito Yeah, magba-bike, oo, bisikleta 5 lang. kilometers ang ipipits niya papunta sa amin, tapos ang dadaanan niya farm lang talaga, I see, malalayo. Tapos mm. dito is, ah, yung malalayo ang pagitan, tapos sabi ko, "Ang liit-liit na bata."
nung mga time na yun. Sabi ko Kung isang ano-anong eh, naglalaro sa oo, sabi isip. ko, Diyos ko madagi lang ito, mahulog doon sa gano'n or may kumuha, lahat. Kasi sabi ko, totoo pala yung sinasabi ng nanay ko na 'pag naging magulang ka na rin, ayaw mo man isipin pero iisipin mo. Mhm. Yung pinaka-worst pa yung naiisip mo Oo nga. na baka anong mangyari dun sa anak mo, although worried ka, pero worse yung iniisip mo. Eh, tapos siya pa yung hindi magte-text. Makikita mong nasin na, Oh, eh, paano hindi ka naman manggigigil? Sabi ko, hala, naku ka, napakahirap pala, ang Pero hirap kasi na din, Ate Mabel, in a way, we also, I think, have to understand din yung situation nila. Kasi 'di ba parang oo, una sa lahat, 'di ba, parang very controlled na alaga sa Philippines. Siyempre mm, tapos yung hormones pa, 'di ba, teenagers, ganyan. Kaya mm, siguro sila din yung oo. excitement nandoon. Doon. Tapos siya yung anak ko na hindi masalita nung mga time na yun na, "May problema ka ba? May ano ka ba?" Sabi kong gano'n. Hindi siya yung kahit umiiyak siya na may sama ng loob, sabi ko, Mhm. "Say it." Kasi kahit ako magulang baka mali rin ako. Kasi Yes, baka yes. isip ko lang is tama ako pero mali na pala ako. Mhm. Kahit sabihin mo sa'kin na, "Mama, ikaw kasi gan'to," tatanggapin ko kasi wala sa edad, eh. Pareho tayong matututo. So sabi Mhm. ko, "Ikaw, ano ka, nagdadalaga ka, baka nga may hindi ako alam kasi alam mo kung bakit, hindi ko naranasan yan, eh. Kasi nga ganito talaga ako, Yeah. sabi kong gano'n. Hindi, "Wag kang matakot na magsabi." Eh, pero hindi siya nagsasabi. Ngayon na nga lang siya nag-aano na, Yes, yes. yun, luka-luka rin. Kaya pero sabi ko is, mare-realize mo yan later on na. Yeah. Yung anak naman po ninyong lalaki, hindi nahirapan sa pag-adjust kasi bata pa siya at that time. Oo, wala akong kaproblema-problema sa kanya hanggang ngayon. That's good. Minsan inaano ko sila, sabi ko sana siya yung unang lumabas, tapos ito yung ikalawa para nababatukan niya ba na, "Ikaw sumusobra ka na." Oo, kasi ngayon parang Talaga? lumalabas sa dalawa 'pag magkausap sila parang mas Mas mature ano yung sa mas lahat mature. ng bagay, sa lahat ng bagay. I see. Sabi ko, "Madali." Sabi ko, "Ikaw may dalawa kang boys 'di ba? Yeah, mhm. Hindi ka ba nahihirapan?" Ako parang kasi may babae at lalaki ako, madaling Uh-huh. i-handle ang lalaki. Yeah. Sabi nila pero kasi hindi ko naman alam, Ate Mabel, Wala wala kang naman akong comparison, eh. babae. Oo. Talagang sabi nga ng nanay ko nung nabubuhay pa, "Oh, ayan ang karma mo." Oh, okey. Pero hindi ko inaano nga si ano, kumbaga kasabihan lang. Mhm, Pero I can compare. Ang daling kausap ng lalaki, ang dali. ang Etong sabi isa nila pala may mga ay sorry, go ahead, hindi, Ate hindi. Mabel. Eto, hindi nga siya umiimik pero 'pag tinitigan kang pa gano'n, dun pa Oo. naman ako galit na galit, yung umiikot yung mata. Mhm. Oh, I Oo, see. Yeah, sabi nila kasi ang mga daughters daw more emotional, ang mga anak na lalaki mas madali raw alagaan kasi mas ano sila parang it's a yes or a no, parang gano'n daw. mm. Ang mga babae daw siyempre mas malambing, mas mataas ang Mm. emotion, ganyan. Ito I'm hindi. pretty sure na for both it's the same. Siya hindi. Ano Oh, kami, ano kami para kaming, ano magkasalungat kami. Very ano siya, strong personality. Ako soft talaga. Umiiyak ako dati sa mga anak ko, eh, yung mhm, pagsasabi lang, umiiyak mhm, ako. mhm, Parang I'm begging na, mhm. "Ito'y para sa inyo, hindi para sa akin." Gano'n. Yeah, Umiiyak ako, which is mali. Kailangan kong dito ako naging tough. I see, yeah. Dito. Okay. So at least yun yung naging experience ng inyong mga kids. How Mm, about you? How was your experience personally nung marami. nagpunta kayo rito? What Marami, was your support group? May mga Filipino friends pa kayo kaagad na-meet and things like that? yes, marami that time kasi nga is alam mo yung mga nauna dito mga Pilipina na that time is mga basta I don't know kung bakit sila ayoko ng i-mention pala, Mhm, ayokong i-mention kung bakit sila nandito, pero sila yung mga naunang-una ditong mga Pilipina na kababayan ko. So, yung sa barangay namin is alam kong nasa Holland sila, hindi ko nga alam yung Netherlands that time. Ang alam ko Holland, saan ba gayan? Yung gano'n. mhm, Tapos mhm. sila yung nandito, so sabik 'pag ikaw bago, sabik ka sa kababayan, 'di ba?
course. Sa mga ka-ano mo na Pilipina, ganyan, kahit hindi mo kababayan, basta sabik ka. So, yung ginawa ko, while ano naman ako, sanay akong yung social ano, lagi kami, tapos mga time na yon is kumakanta pa ako, kumakanta na yung anak ko. So, lahat ng mga Karaoke. party, andun kami. Ini-invite kami to sing, ganyan. Tapos, nagkita-kita kami. Pero, sa bagay, hindi naman siguro ipaparana sa'yo kung hindi, kumbaga kung walang rason or hindi ka matututo. Noong mga time na yun na ano ko ng asawa ko na transparent nga ako, I can tell you everything, my whole life, may ano, kahit kakikita pa lang kita. Ganon ako ka-trusted, yung nagtatrust agad ako. Wala akong, ay, ganito, ganyan. Nay, ayoko yung ganon, parang, basta, madali akong maano that time. So, doon ako nadali. Oh. Oo, doon ako na, they use it against me. Yun. Maraming masasaya, maraming masakit, maraming natutunan. Yun na lang yun, wag na nating i-detalye pa. Pero, minsan masakit na kung sino pa nga yung kababayan mo, yun pa yung ano sa'yo. Tapos, ang gusto mo lang naman, makipagkaibigan lang. Ganun. Umiiyak ako nun eh, sa asawa ko. Umiiyak talaga ako, sabi ko, may masama ba akong tao? Meron ba akong inanong tao? Ganun, sabi niya. Hindi. Masyado ka lang mabait. At nakikita nila yan sa'yo. Sabi, masayahin ako, Tara. Masayahin. Pag nasa party, tawa lang. Pag nandun lang sila sa akin, tawa sila ng tawa kasi ako yung nagpapatawa. Pero akala ko ganun. Ganun yung ano, yung magiging effect sa iba. Pero sabi ko, pag nandun naman ako, okay lang. Pero pag nasa bahay na, okay na. Kaya lang yun, maraming naging problema na natuto ako. Nasabi ko, baguhin ko ng konti. Pero hindi din eh, kasi kung ano ka, yun ka talaga. Yeah. And Ate Mabel, you really cannot please everyone. Oo. Diba? Sabi Pero nila. naglaylo talaga ako. Naglaylo talaga ako. Naglaylo ako na hindi ko parang hinahanap ko yung sarili ko na ano ba yung nagawa ko, bakit ganon. Kasi it end up na kung ano yung isinyer ko, halimbawa my life, it end up na yun yung nagagamit against me. Wow. Oo, Ang kaya hirap sabi ko talaga, Ate is, Mabel, ano? Parang, oo, at iniyakan ko trust. yun kasi I trust you. Kaya ngayon yung sinasabi ko ngayon sa mga bagong kaibigan na once someone told you na yung mga problema nila, pinili ka nilang sabihan kasi pinagkakatiwalaan ka nila. So, hindi ka nila binibigyan ng karapatan to spread. Yeah, that's true. Oo. Sabi ko kasi yung mapili ka, nasabihan ka ng problema, is parang, bakit ako? Mag-isip ka na, di ba? May So, reason. oo, may reason. Kaya yun yung sinasabi ko. Sasabihin nila, para kang madrin na naman. Hindi kasi it's yung experience. Kasi katulad niyan, dami ko naging kaibigan, mga dalawa, tatlo yung mga nasabihan ko. Bakit sa dami, tatlo lang yung sinabihan ko. Ibig sabihin, sila yung naano ko na akala ko, mapagkakatiwalaan ko sila. Ganon. Dami, pero sumaya naman ako. Sumaya ako and okay din yun. Hindi ko yun, nung una lang kasi nga, masyado ako malambot, iyakin talaga ako sa totoong buhay. Dinibdib ko yun, pero later on, sabi nga is, pag may problema ka, daanan mo lang, wag mong tambayan. Oh, that's a good one. Pag may problema, daanan, wag tambayan. Okay. Yan, kaya hindi ko siya tinambayan kasi nagiging negative. Yeah. 'Di ba? Pagka yung inano mo yung I-sort out na sakit. lang natin yung Oo. mga toxic. Hanggang nagbura ako sa Facebook that time. Binura ko talaga kasi yung araw-araw mo nakikita yung mga post nila na tinitira ka. Yung paggising mo sa umaga, yun agad yung bubungad mo. Sinabihan ako ng asawa ko na, magpapaapekto ka sa kanila o tayo yung maaapektuhan, sabi niya. So talagang walang sabi-sabi na pumunta naman ako dito dahil sa iyo, hindi para sa kanila. Yun lang. Ang daling tanggalin. At saka mula nung tinanggal ko yun, puro naman positive lang.
Masaya lang. So what's keeping you busy nowadays, Ate Mabel? Kasi nga may work tayo. Mhm. May work, tapos pagdating pagod. Mm. Although 7 to 11 lang yung work ko, tapos 5 days lang in a week. Mhm. Eh, 5 basta days lang? siguro epekto na rin ni Oo, 5 days na 20 hours lang. Oh, I Dati mas grabe see. ako. Dati mas grabe ang trabaho ko. And talagang mas gusto kong kumikilos. Pero siguro effect na rin ni corona na pagdating ko talagang 2 hours nakakatulog ako. Hindi ko yung ginagawa nung hindi pa ako nagkakaroon. Yeah. Tapos naging unmotivated ako. Parang may gusto akong gawin, hindi ko magawa. Mhm. Ganon. Alam mo yung feeling na gano'n na gusto kong, di ba, may YouTube tayo, gusto kong mag-vlog, hindi ko magawa. Eh, may time ako ng from 12 hanggang ano. Yeah. Alam, pag 12, pag naka 1, inaantok na talaga ako. Mhm. Kaya Mhm. sabi ko, sige, pakinggan ko na muna yung katawan ko kaysa ano, Mhm. mahirap ding magkasakit. Yeah. Actually, nabanggit nga ninyo, Ate Mabel, because of the corona. Sa mga viewers and listeners po natin, Ate Mabel actually has a YouTube channel. It's called Mabel's Touch. Mm. So, mamaya I will give you the opportunity po to promote that channel. But, Okay. isa sa mga videos na napanood ko about Ate Mabel is yung experience nila as a family na actually, I think nagkasunod-sunod ba kayo noon? Sunod-sunod kayo na Mm. naging positive for corona. Mm. Would you like to share that with us, how that experience was? Parang kung gugustuhin ko, ayaw kong balikan, pero lagi ko siyang isini-share kasi sabi ko is, nung una, hindi naman sa hindi ako naniniwala. I believe kasi yung mga in-laws ko, sila yung nagkaroon una. That was last year, October. So, hindi kami makapunta, hindi kami makaano. Pero yung sa amin, yung kami yung makaka-experience kasi dito talaga nag-aaway-away kami. Pag pumasok ka dito, hindi ka maghuhugas ng kamay at hindi ka maghuhugas ng alcohol. Ganyan kami kaano. Yung mag-aaway, lalo na yung babae ko, kung saan siya pumupunta, siya yung layas eh. Yeah. Kasi yung lalaki ko, nung nagka-corona, talagang bahay lang kami talaga. Sa totoo lang, ingat na ingat kami. Kasi, sabi ko, mabuti na yung nag-iingat kaysa ano, ganyan. Mhm. Eh di, ito na nga, patapos na si corona, ano, sabi nila, patapos na. Pumasok ako sa work, medyo Makati yung lalamunan ko. Mhm. That was Saturday. Pero, di ba may time tayo dito sa Netherlands na ulan ng ulan? Yeah. Hindi ako nakapagdala ng damit noon. That was Wednesday, na basang-basa ako. Nagtrabaho ako ng 7 to 11, basa ang damit ko. Kasi wala akong dala eh. Wala Mhm. akong dala. Tapos, parang yun yung reason ko. Bakit parang nasakit yung ulo ko, ganyan-ganyan. Alam mo naman tayo mga Pilipino na hindi iniinda hanggat hindi malala. Yeah. Pero yung kumakating lalamunan ko, hindi ko alam na symptoms yun. Yeah. Tapos sabi ko lang is, Ferkawa ako sa trabaho ko. Sabi ko, kasi sa trabaho namin, pag nagkakasipong ka na, nakakaramdam ka na ng ubo-ubo, huwag ka nang pumasok. Ganyan. So sabi ko dun sa HR namin, sabi ko, parang ang ng lalamunan ko, pero yung ano ko is masakit kasi parang stuck. Sabi niya, you go home. Sabi ko, ha? Bakit? Sabi ko, gano'n. Gumaganon pa ako sa HR, bakit? Kaya ko namang ano, it's nothing. Sabi, Nay, Hanar House, sabi, uwi ka. Sabi kaya, umuwi ako. So, bumili ako ng, may nabibili na kasi, di ba, na Oh, smell test, yung fast test for yeah, corona. smell test. Nag-ano agad ako, negative. So, sabi ko, hi, salamat. Yeah, negative ako. Tapos, may dalawa akong binili. So, sabi ko, sabi nila after 2 days daw, okay. Monday kasi, every Monday free ako. Ginawa ko Monday, nag-test uli ako. Negative uli. Sabi ko, pwede na akong pumasok ng Tuesday. Ng Tuesday kasi wala eh. Sabi ko, negative ako. Pero medyo may sipon-sipon pa. So sabi, nung Monday, yung asawa ko umuwi, masakit ang ulo. Sakit ang ulo. Pero after that, diretso na agad siya ng test center. Sa ano na talaga siya, KK Day na tumawag na siya.
umuwi siya, tapos bumalik uli, nagpa-test na. Nung gabi lang, lumabas na din yung yung result o early in the morning ng Tuesday. Positive siya. So, yung test niya, hindi ko maintindihan na kung gabi yun lumabas, pero hindi na ako natulog katabi niya. Nasa sofa na ako. Okay. So, parang Be safe. inaano ko, be safe. Sabi ko, you never know. Pero sabi ko naman, sa sarili ko lang nung time na yon, alam ko magkakaroon kami. Kasi kung merong nagkaroon ng isa dito, iisa lang naman yung iikutan ng hangin. Di ba? So, Hawa-hawa na tapos, po yan. oo. Di, nasa kwarto lang siya, hinahatidan lang siya ng pagkain. Tapos, Tuesday, masakit na talaga lahat sa kanya. And then, positive siya. So, automatically, kaming tatlo, naghanap na rin, itetest na rin kami. Tumawag yung RIVM. So, ang problema namin, sinong maghahatid sa amin? Kasi hindi dito sa Harlem. Sabi ko, ay kung magbabas tayo, isang halte lang. Sabi ko pa, ang tapang ko pa noon. Tapos sabi ng RIVM, Nay, yung magnet, hindi kayo pwedeng mag-bus. Sabi ko, oo nga, sabi ko gano'n. Tapos naghanap kami ng kaibigan si Pedro, kilala dito, Pedro Penduko, na nagkaroon na siya. So, kumbaga, yung immunity niya, nandun pa. So, sabi niya, sige, nag-offer siya na, ihahatid kaming tatlo sa Bad Hoverdorp. So, yun, punta kami. And hindi pa rin ako sumisiping sa kanya. Pero, it's rare. It's really strange, the feeling na after nung matest kami, nung the following day, Wednesday, ang sakit na ng katawan ko, ang sakit ng ulo ko. Yung every phase ng day, parang sa umaga, ang sakit ng ulo ko. Getting worse. Nung tanghali, ang sakit na ng balakang ko. Ang sakit na ng mga kasukasuan ko talaga, sabi ko. Tapos sabi ko, ang lamig ng katawan ko, nilalamig ako. Wednesday, positive kaming dalawa nung bunso ko. Yung panganay ko, negative. Sabi pa namin, who can that? Sabi ko, yan yung laging nasa labas, yan yung laboy, ganun. Tapos, ang naging problema namin, 3 kaming meron. Pag lumabas kami, nasa loob siya ng kwarto niya. Mas mahirap yung ganun eh. Pero after 2 days, kailangan niya uling mag-test. Nag-positive. Di welcome to the club. Pwede na kaming maglaboy-laboy. Oh my gosh, opo. Pero How nung long po kayong naka-quarantine? How long? Kumbaga, one time lang. Hindi katulad nung sa bayaw ko na every week, yung 4 din sila, every week, merong nagkakaroon. So, the more na ganun, lalong ang tagal nila sa loob ng bahay. Oo. Pero the worst thing is nung 5 days na kami. Doon ko na talaga naramdaman lahat. Diyos ko po. Hanggang mag-second week, parang yun na yung katapusan na hindi ko... nagkaka-creep din naman ako dito, kumbaga sa atin influenza. Pero times 10. Hanggang nag-worried ako kasi nagkalagnat yung bunso namin. Nasa kwarto na lang kami nung asawa ko. Hindi ko maasikaso. Umuubo, sabi ko lang doon sa ating ate, bigyan mo ng si Kim, ganyan-ganyan. Kami, totally, flat. Totally, 2 weeks kami, hindi kami makakain Kumakain na lang kami ng saging at mandarin. Sabi ko nga sa'yo, kung magbibigay sa akin ng mandarin, tatanggihan ko kasi hindi ko na makain talaga, nasusuka ako. So, sobrang dalas ninyong nagmandarin. At saka ang dami, lahat ng nag-iiwan sa pinto namin, merong isang saking mandarin. Talagang napuno itong table namin. So, thankful ako doon. Sabi kong ganun. Tapos, hanggang kayong dalawa ng husband mo is talagang kami yung tinamaan. Pero, nag-worried ako kay asawa kasi siya yung nasa 5 high risk siya. Yung may asthma siya, may sa puso, may basta, yung overweight, ganyan-ganyan. Takot ako, sabi ko, Diyos ko po, wag hihikain. Kasi in 24 years na kami magkasama, hindi ko siya nakitang hinika. Sabi ko, wag naman. Ay, ubo siya ng ubo. Nenervyos ako. Ang nangyari, ako pa yung naging malma. Ako pa yung talagang tinamaan ng sobra na 2 beses ako nadala sa emergency Kasi yung una nag-request ako na alam mo yung tuhod mo na parang pinuputol. Hindi ko naranasan sa tanang buhay ko na ito lang yung kwarto namin, ito lang yung CR yung CR namin. Talagang yung alam mo yung
Yung tuhod mo na para bang may sumuntok sa likod na talagang nababali. Tapos umiiyak na talaga ako sa sakit. So, yung first punta namin ng emergency, humingi ako ng Painkiller, pain Painkiller. reliever. Pagbigay naman sa akin, sinikmura naman ako. It means hindi para sa akin yung gamot. Yeah. So, lumala. Pero nung pa 13 days, mga pa 10 days, nahirapan akong huminga. Alam mo yung Adama, ganun na ako. Ganun na lang talaga, ganun na lang talaga. Alam mo, sa totoo lang, Tara, iniisip ko nung mga time na yun, kung kukunin mo ako ngayon, wag sa ganitong paraan. Pabayaan mo akong lumaban. Kasi parang ang feeling ko, I don't have, wala akong lakas. Wala akong lakas na labanan yung sakit na ganito kasi pag sa umaga pumupunta ako dito sa maliit na balkon, yung pang inhale exhale, hindi ko magawa. Yung gano'n agad. Kasi parang nilalabanan ko eh. And ikaw lang talaga yung makakatulong sa sarili mo pag meron ka niyan. Kasi nung time na yon ang naging problema ko is tumaas nga yung yung adamo ko, yung gano'n na. Gano'n na yung hinga ko na umiiyak ako pag pumapasok ako sa CR at saka sa Naku, banyo. Ate Mabel, napapaiyak tuloy ako. Nung pinapakinggan ko itong story niyo nung video, napapaiyak ako. Ngayon ulit, napapaiyak ako ulit. Oo, Kasi kasi parang napi-picture ko po kasi yung hirap ninyo at that time. mahirap kasi sabi ko, ay yung mga bata lang ang gumagawa tapos siyempre hindi naman sila sanay ng although malalaki na sila kaya lang kahit naman malalaki na sila ako pa rin naman. So pag yung nasa CR ka, Tara, is umiiyak ako, "Pa, tulungan mo akong huminga." Kasi parang nalulunod ako. Gano'n yung feeling. Tapos 'pag pumunta ako sa bathroom, yung magtu-toothbrush ako, nalulunod talaga ako, sumisigaw ako, "Tulong, tulong papa, tulungan mo akong huminga." Alam mo yung feeling na nagpapatulong kang huminga o you help me yung paano ako mag-proper breath, gano'n. How Wala long, Ate talaga. Mabel? How long, Ate Mabel, na ganun yung symptoms niyo until nag-subside, na you felt better? 13 days. 13 days. So, yung 13 days, punta kami uli ng emergency kasi nga, sabi ko kung i-a-admit na ako, magpapa-admit talaga ako eh. Kasi wala na eh. Kumbaga, hindi ko na kayang tulungan yung sarili ko, na masakit na lahat, talagang wala na talaga. Nakita ko nung nurse na supposed to be, pagka nagkaroon ka, in 14 days, nag-aano ka na, in recovery ka na. Pero nakita niya ako that day talagang, hindi ako makalakad, naka-wheelchair ako eh. Kumbaga parang Pagbaba, 2 weeks have passed na, bakit hindi pa kayo nagfi-feel better? oo, oo. I see. Tapos ang problema pa, gusto niya akong bigyan ng antibiotic. Takot ako sa antibiotic kasi sa erythromycin, muntik na akong mamatay. So, ibinigay ko yon na erythromycin, ikanite ka, amoxicillin, ikanito. Sabi kong ganun. Naghanap talaga siya ng tinitsuran ko yun eh. Kasi if ever something happen, parang iaano ko na yun, aywan ko kung nasa na. Sabi ko is, natatakot ako noon kasi nga antibiotic. Tapos sabi niya, if you go home, sabi niya, take twice, yung 2 tablet agad, ultimatum. So dali-dali akong kumain ng saging na yung malaki, yung pinakamalaki dito, para lang, kasi ang feeling ko noon pag Parang kumain ako, instant. oo, umiinom ng gamot, tulog agad ako. Dinadaan ko sa tulog kasi takot akong, alam mo yung natatakot kang magising kasi mararamdaman mo na ulit na hindi ka makahinga. Yung Oh. gano'n na ulit. So, in 3 days na uminom ako ng antibiotic, I feel better. Nakakalabas na ako, naupo na ako sa living room. Ang naging problema lang sa akin, yung mga past 2 weeks na niluto, kahit nalinisan nila dito, amoy na amoy ko naman. Umiiyak talaga ako, lumalabas ako nakaganito. Tapos nag-request ako sa kanila na puro bestelling lang. Orders. Walang magluluto kasi naamoy ko ang mantika, Naging naamoy ko. sensitive yung ano niyo, pang-amoy. Oo, yung aking babae, wala siyang symptoms. Siya yung pinakamalakas pero nung pagaling na kami, doon nawala yung pang-amoy niya tsaka panglasa. I see. Ako naman, naging strong. Wow. Umiiyak ako tapos ay naku, sa totoo lang,
ang daming realization nung pagbukas ko ng balkon, umiiyak talaga ako. Thank you, Lord. Pinakita mo pa rin to sa akin. Kasi parang feeling mo talaga katapusan mo na. And parang sinalo ko lahat din kasi worried ako para sa asawa ko. Kasi kung yung asawa ko yung naging nasa katayuan ko, it's different story. Sabi niya, baka nakadapa na ako doon sa ospital, baka yung, ay talagang pag iniisip ko. Yeah. How's Yeah. the family now, Ate Mabel? Tsaka kailan ito nangyari? April 13, Oh, okay. tandang-tanda ko talaga. mm. Tandang-tanda. Mga So, pa 2 months, a few months ago. 2 months na. Sabi nila hanggang 6 months daw, wag na. Kaya nilalabanan ko rin na maging strong. Mhm. Yung anak ko, nagtatrabaho na ulit. Yung asawa ko is for 4 hours, tapos pataas ng pataas. Ngayon is nakaka 6 hours na siya, pero nung una, 4 hours lang talaga yung kaya niya kasi maghapon yung trabaho niya. I Sabi see. ko, wag pilitin kasi isa lang ang buhay. Nakaschedule Yes, na rin ba kayo ng nakavaccine na kami. Nakavaccine na. Okay. Hindi, nakavaccine na. Yun naman ang isa pa ring naging problema ko. Kasi nga napaka-sensitive ko talaga. Parang yung ito lumaki talaga ng as in malaki. Ngayon medyo yung kilikili lumobo din. Ngayon medyo okay na. Sa Oo, bagay yun kasi lang Ate naman Mabel, tsaka may allergy kayo sa mga antibiotics eh. So, pwede rin na may certain ingredients or reagents yung vaccine. oo. Kaya nga nung sinabi nila 30 minutes ako naghintay, supposed to be 15 lang, 'di ba? So 30 minutes kasi sinabi ko na may antibiotic allergy ako. So yun. Awa ng Diyos, tapos na kami pareho and one shot lang kami kasi nagkaroon na kami ng corona. Yung mga bata. Life-changing experience pala talaga sa family. Totoo, alam mo bang Tara, ang sinasabi ko no nung nakasurvive, sabi ko lang, Lord, kailangan ko pa bang maging maunawain pa? Sabihin mo lang sa akin. Kailangan ko bang maging mas mabait pa? Sabihin mo lang sa akin, gagawin ko. Sa totoo lang, yun yung mga ano ko na, aywan ko, naiiyak ako kasi sabi ko nga sa ate ko, kasi nga lagi daw akong comedy, yung ate ko tumatawag, hindi ko talaga, walang chance na mag-chat ka, mag-ano ka sa mga tao. Kasi nasa bed ka eh. Talagang last, ano mo to, priority mo ang cellphone. Tapos sabi ko kay ate, alam mo te, lahat tinawag ko yung santo, except kay nanay. Kasi normally ako, pag yung, halimbawa, yung umiiyak ako, namumroblema ako sa mga bata, nanay, tulungan mo ako, gumaganon ako eh, until now. Gumaganon ako. Sabi ko sa ate ko, te, alam mo bang lahat ng santo tinawag ko except nanay? Sabi, bakit? Baka kasi sabihin nanay, eh pumarito ka na kasi hirap na hirap ka na pala. Baka kunin na niya ako. Sabi ko, sira ulo ka talaga, sabi sa akin. Hindi ko talaga siya tinawag, promise. Nakakatawa naman. Talagang may pagka-comedy pa rin talaga kay Ate Mabel. Kahit nasa bed. Oo, grabe. I'm so happy, Ate Mabel, na it was a good ending sa inyong family, na hindi kayo masyadong, imagine kung napunta pa sa ICU and all that. Naku, yung mga stories na narinig sa iba. How's everybody right now? Yung mga Very kids good. right Getting now? Getting better. Kayo Kahit din ng ako, husband? yun nga daw, sabi nila magpatingin daw ako sa house art. Kasi since na natapos si corona sa amin, masakit lagi yung likod ko. Okay, so may mga after effects pa. Oo, may mga after. Tsaka yung antok, yung pagod. Hindi ko talaga naranasan ito kasi maliksi ako. Kahit ganito akong bilugan, maliksi ako eh. Hindi ako natutulog sa hapon. Diyos ko, nito, mula nun, lagi ako, ngayon at least, nakakatulog na ako ng 1.5 hour. Nung una, 5 hours eh. Wow. Tapos nakakatulog pa ako sa gabi. I was gonna say, syempre late kayong matulog, hindi kayo makatulog sa gabi. Nakakatulog pa rin ako. Baka talagang kailangan lang ng katawan natin. Napakagandang story, Ate Mabel. We wish na it doesn't happen, pero in a way, maganda rin. Yun lagi yung sinasabi ko, may rason siguro. Bakit pinarana sa amin? Ganun lang. Hindi ko na inaano, ba't kami? Ba't may rason. Ako, Ate Mabel, naka 1 hour na tayo. Ay! Talaga ba? Ang bilis, di ba? Oo. Ang bilis ng oras. Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy kasi ako makinig sa story mo. Oo. Nag-i-enjoy ako. Sabi nga nila, hindi kaya mo yan.
kaya mo yan lampasan, ikaw pa. Sabi, hindi, sabi ko, syempre, kailangan nating, si Tara kasi, kagalang-galang si Tara Oh, close Baka kayo naman. sabi ko, lumabas Nagbiro pa. yung, baka lumabas yung pagkabilyaka ko, hindi ako Oo. masakyan ni Tara kasi, Oo. kagalang-galang si Tara. Ganun ba? No. But Oo. Ate Mabel, nagka-try na ba kayo before na pumunta ng mga Philippine Independence Day? Because not long ago, syempre 'di ba, nag-ano tayo, Mm. ah, Philippine Independence Day pero walang picnic di tulad Oo. noon. Naka-experience ba kayo ng picnic before? Lagi kami taon-taon kasi we are always in the program, kaming mag-ina. Lagi kaming Wow, kumakanta, talaga? taon-taon. So parang sabi ko, ito nga, nakapahinga din kami. Baka pala na-meet ko kayo before na Baka, nag-perform. oo, baka. Alam mo ba yung bumagyo? Yes, hindi Di ba bumagyo natuloy. yan na hindi natuloy? On the way na kami kasi ako yung opening, yung national anthem. On the way na kami. So sabi ko, di ba 15th floor kami? Anong-ano namin yung hangin ng mag-asawa? Sabi ko, tutuloy ba tayo? Tingnan mo naman yung hangin. Lalo pa Mhm, dun, open field yun. Sabi kong mhm. ganun. Yeah, yeah, Ayun yeah. na nga, di ba, may bagyo talaga. Mhm. So, sabi, hindi daw matutuloy. Sabi ko, better nga kasi, yun nga lang, yung mga nakapag-prepare, it's sad na Okey. nakapagluto na, yung mga ganun ba, yung Oo. mga magtitinda. Talaga naman, Dun sa kaya, website, talagang, yun, sinong bibili kasi naluto na and everything. oo, maraming nag-comment, pero wala namang may gusto. And siguro Sayang. yung kasi yung asawa ko rin is nasa ano din siya, ano yun, volunteer siya ng KFFN, yung samahan. Yeah. Mhm. So, sabi niya, don't take the risk kasi may mga pulis diyan Yeah. na mamaya magkaroon Baka tayo ng mabuti, oo. buta. Ma-fine, Oo, ang daming pulis na talaga nung mga time na yun sa field. No, sabi wag ituloy. For plots. Nung una, ang sabi is yung date lang. Kaya ano. Ang dami na nagrereklamo. Alam mo naman tayo din mga Pilipino, minsan hindi na rin maintindihan na, ito, nakaluto na kami. Alam nga naman, Mhm, wala namang may gusto. Walang may mhm. gusto. Yan is nature, ano yan. Yeah, Hindi yeah. naman natin Mm, na mangyayari. Kaya lang, yun nga din, na nakakalungkot din. Hopefully, in the next siguro by next year or in 2 years' Oo. time, magkaroon ulit and then magkita tayo in person Oo, naman. Mas oo nga. maganda 'yan, that would be nice. Wag mo nang Although hintayin magka-Independence Day. oo Baka nga, naman sabihin ko nga sana, pero puwedeng kahit hindi na lang din kasi taga Harlem lang naman kayo, so oo, madalang Amsterdam puntahan. ka lang, oo. Hindi nga, One of these sabi days ko for nga sure. is, kung magka-Independence Day ulit, siguradong boom na boom. Yeah, Bonggang-bongga yan. Na-miss nila talaga. mm. Mm. Definitely, naku. Ate Yeah. Mabel, I have last 2 questions for you bago natin i-end ang podcast, if you Okay. don't mind. Of course. Lagi ko siyang tinatanong sa mga guests ko here on our podcast. So, ano yung maa-advice mo or tips na you could give sa mga kababayan po natin na nasa Philippines right now about what life is like here abroad? Parang nasabi ko na yan sa, hindi naman sa ate, hindi po madali. Ang nakikita nyo lang is yung pwedeng ipakita, pero hindi nyo nakikita yung nilalaman, yung ipinapakita. Minsan kasi is, nung time nga na active pa ako sa lahat, nakikita nila nasa party ako. Pero behind that party, ano ba yung ginagawa ko kinabukasan? Hindi nila yung nakikita. Sabi ko nga is, wag kang aano lang sa magandang nakikita mo. Dapat iano mo rin na siguro nagsasaya lang sila kasi sobra yung trabaho nila. Kumbaga, yun yung way nila. Hindi po madali ang nasa ibang bansa. Simulat sa pool, nag-OFW nga ako. Hindi po masarap. Unang-una is yung iniisip mo yung pamilya mo na naandun. Pero, wag din naman yung mga nasa Pilipinas na isipin na parang namumulot lang ng pera dito. Yan ang kadalasan na ang tingin nila is, ay, asawa ng puti, asawa ng ganito. They work hard. Sabi ko nga, sa totoo lang, achievement ko talaga, Tara, dito, yung naranasan ko maglinis ng bahay, magyaya, Mhm, achievement ko yan. Siguro maaaring sa iba is, yucky, mga ganon. mhm, Achievement ko kasi,
yung buong buhay ko, microphone ang hawak ko. Akala ko yun lang yung kaya kong gawin. Pero kaya ko palang magbatak din ng buto. Mhm. Yun. Kaya, nung una, sa totoo lang, ito hindi ko na sa iba, sa sarili kong pamilya. Nung mga time na yun, akala nila nagpapadala ako is okay yung buhay ko. Pero, alam mo, one time, nagpadala ako ng picture na naglilinis talaga ako ng kubeta. Kailangan bang may proof ako na kung ano yung buhay dito? Hindi ibig sabihin kung ano yung nakahatag sa lamesa namin na masarap is mayaman kami dito. Ito yung normal life dito na pwedeng lahat nakakain din nila dito. Pero hindi po masarap. Ako lang sabi ko nga kay dito sa asawa ko, sa bagay gusto niya din sa Pilipinas, sabi ko, ako lang yung sinasabi nung iba na may pera ako sa Pilipinas, maganda yung buhay ko sa Pilipinas. Mhm. Hindi ako magtitiis dito. Kasi dito ko naranasan yung stress na doon sa Pilipinas, chill ka lang. Sabi ko, pero lagi kong sinasabi, tahara kung bakit tayo nandito, may reason. Kailangan mo maranasan para matuto ka sa buhay. So yun, di ba, sad lang na ang laging lang iniisip yung magaganda lang nakikita. Mhm. And That's yeah, true. Mm. Maganda rin po na navo-voice out natin ng mga OFWs at saka po yung mga nandito sa abroad, yung yung behind the scenes kumbaga na sinasabi. Sabi nga po kaya nga ng isang nag-behind the guest scenes namin ako dito. nagkukudkod ako ng kubeta. Ayan yun, no? Yung kinakain nyo buwan-buwan, dyan galing po. Hindi po ako umasa. Sa totoo lang, hindi ako asa kahit yung sa previous ko. Hindi ako maasa sa asawa ko. Sabi kong ganyan. Yan naman yung maiipagmalaki ko. Kung anong meron ako ngayon, talagang pinaghirapan ko. Sabi ko, kailangan bang may pruweba pa para Mhm. maniwala kayo? Mhm. Pero yun, after din naman noong taran, nabago yung ano nila na Okay. naggaganyan ka kasi prinseseta ako eh. Sa amin, hindi nga ako naglalaba, nanay ko naglalaba. Yung mga kapatid kong lalaki, sila yung nagluluto, sila yung namamalengke. Pagdating dito, hindi sila makapaniwala. Mhm. Mhm. Hanggang nung makita ng nanay ko, nakapunta dito yung nanay ko nung Oh yeah, kasal ko. okay. Sinama ko siya one time. Alam mo naman dito yung mga bintana malalaki, di ba? Mhm. Matataas. Naku. Takot ako dun sa ladder na pag yung tumingin ka dyan, parang mahuhulog ka na. Aha. Sinama ko lang one time ang nanay ko to show kung anong trabaho ko. Sa work Yung ninyo, okay. Kasi naglilinis lang ako nung lahat. Sabi ko wala akong tatanggihan nung kararating ko lang dito. 2 bahay lang yun nung nililinisan ko kasi sa village lang kami nun eh. Mhm. Ang hirap ng bahay. Sabi ko, Nay, kasi yung nanay ko nung mga time na yun, sumalangit na mahal ko yan. Neng, tulungan mo naman yung kapatid mo. Neng, yung ganun siya. Which is, I understand. Nanay siya eh, ayaw niya mahirapan. Pero sana, inaano din niya na, saan ko ba kinukuha? So, yun yung ipinrove ko sa nanay ko. Yun yung pinakita ko, Nay, sama ka sa akin. Umiiyak siya. Nung nalaman niya. Nung nakita niyang talaga yung nagraramsayman ako, sabi niya, Neng, bumaba ka na dyan, baka ka mahulog, Neng. Neng, ganyan siya ng ganyan. Sabi ko, Nay, dito ko po kinukuha yung mga pinadadala ko buwan-buwan. Kaya kung minsan, nasushort ako, ibig sabihin, wala po akong nilinisan. Pero yung 2 bahay lang, ikinikip ko yun. Para lang may buwan-buwan kayong mula noon, nung nakapunta siya dito, na iba, hindi na siya yung, Ning, padala. Kailangan mo talagang na. Realization. Realization after. Yeah. Maganda po napakinggan yan ng mga nasa Philippines para maintindihan din nila. Kasi minsan po nasanay sila eh. Hindi naman abuso, pero nasanay sila na meron laging takbuhan. Yes. Can you imagine, may We try our nakita akong best. post sa Facebook. May nakita akong, I don't know kung nakita mo rin yan sa Facebook, na yung isa, Saudi Arabia naman to, yung nagpapadala, ang kinakain is kanin lang, may sabaw na kape. Mahirap paniwalaan, pero in reality, talagang ginagawa. Pero yung mga pinadadala, naka-Starbucks. Oh, yeah. So, Yeah. Yes. sabi ko, Diyos ko, hindi nyo lang alam. Wow. Pero napakagandang advice yan, Ate Mabel. Yung sinabi mo na, or yung parang eye-opener sa kanila, sa atin sa Philippines, ng buhay natin, totoong buhay rito. Meron naman ding saya, pero hindi lahat is saya. Meron din talagang kayod, hirap, adjustment, all that. Di po ba? Ano naman ang ma-advise
mo or mga tips para sa mga kababayan natin who are living here abroad? Yung mga nandito na. Yung mga nandito na, ano lang, kasi lagi ko rin sinasabi sa mga anak ko, follow the flow. Kung ano yung mentalidad mo sa Pilipinas, iwanan mo. Pero yung kultura, wag mong iwanan. Oh, that's nice. Oo, kasi sabi ko, alam mo, yung mentalidad natin mga Pilipino, lahat hindi maganda pag dito mo dadalahin. Hindi Pero uubra. yung hindi uobra, yung kultura mo na lang, kasi andun yung hospitable ka, kasi yung kultura natin, polite, ganyan, yung mga karakter na maganda ang dalahin mo para okay ka lang. At saka ano din, yung mga nandito, hindi ko ginawa nung bata-bata pa ako na habang kayo ay nagtatrabaho na kayo'y bata pa, mag-ipon. Mag-ipon. Tsaka kung ano yung goal nyo, i-goal nyo talaga, hindi puro drawing lang. Sabi ko nga, nagkabahay ko at the age of 42, pero hindi ko iniwan yung pangarap na yon. Sabi ko, hindi ako haasa, basta ako lang. Mhm. Hindi pa naman huli ang lahat. Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Pero ganun, pag may goal, hindi ko kasi, minsan siguro nami-misinterpret lang ako, Miss Tara, no? Mhm. Na wala akong pinipaint na tao na if you, yung nakita mo yung post ko sa Facebook, parang ano ko din yun eh. It's a way of saying na hindi ko naman sabihin tularan niyo ako, pero ito yung gusto kong ipinpoint na huwag kayong tumigil mangarap, kaya lang yung pangarap na yun, i-goal nyo. Mhm. Tapos, kung ano yung priorities, yun na lang muna. Pag hindi kaya, manahimik. Kasi, kung material na bagay lang, sa totoo lang, ito lang yung reality dito ha. Nung unang-una din, hindi ako mahilig sa mga kung ano-ano. Pero dahil napapasama ka kung kan-kanino na may ganito, may ganyan, parang aminin man natin at hindi, parang gusto ko rin may ganyan. Di ba? Impluwensya. Oo. Pero kung ikaw maano yung sarili mo na kung ano yung priority mo, yon lang. Yun lang talaga. Kasi ang priority ko ng mga time na yon, pamilya ko. Yung naranasan namin ng mga panahon na walang-wala, na hirap na hirap. Ayokong maranasan na nila na alam kong may aasahan sila, pero ayokong magutom sila. Ganon. Ganon lang. Priority lang talaga, priority. Lalo na yung mga kabataan ngayon na nandito na, di ba? Mga bata pa lang sila. Nako, maano pa yung tatahakin nila, kaya ipon lang. Kasi sila rin naman yung mag-benefit later on, di ba? That's true. Yun lang. At saka ano, yun lang. Yung mentalidad, iwanan natin. Yung kultura ang dalahin natin para okay na okay tayo dito sa bansang ito. Mhm. Dati hindi ako makapagsalita ng ganito. Hindi ko alam kung may masasaktan ako. Yeah. Dito ako natutong maging Yeah. Open, vulgar. Hindi open. naman vulgar, pero honest. Oo. Honest, oo. Dati Mm. no'n, eh, hindi 'to masabihan Ingat. lang ako nung asawa ko. Diyos ko po, durog na durog ang puso ko. Parang ayoko na sa'yo. Pareho tayo, Kasi Ate oo. Mabel. Natuto kang Tas maging a little bit, anong tawag niyan? Naging mapurol na rin tayo, eh. Kasi kung masyado saka naging tayong sensitive. open-minded ako, oo. Sabi ko nga, Diyos ko napaka-sensitive ko, kaunting ano lang. Minsan sasabihin ng asawa ko, "I didn't mean it. It's a normal saying." Sabi ko, "Hindi." Ganyan. Pero hindi pala, sa totoo lang talagang ano, yun lang talaga sila. Nandito ka, so mag-ano ka kung anong kultura rin meron sila, 'di ba? Hindi Yes, mo naman yes. i-a-adapt lahat kasi meron kang iyo. Yeah. Kung pwede mong i-share sa kapartner mo, bakit hindi? Kita mo Mm. naman itong asawa ko, Diyos ko po, pati salita, hindi mo pwedeng ibenta 'to. Oh, yeah? Talagang oo, Okay, yeah. Magandang yun lang. advice, Ate Mabel. Yeah, definitely, yung mentality ng Pilipino, kasi siyempre, I would like to believe din, yung mentality ng Pilipino, pang Pilipinas. Correct, oo, So, yung correct, mentality na natin dito is nahubog na because we live here abroad. So, kung taga mm, Netherlands ka man, taga Amerika ka man, taga South mm, America or saan pang whatever, oo, oo. totoo Kumbaga, yan, parang i-adjust mo yung sarili mo sa, oo. saan Sa ka kung anong nakatira. oo. But the culture Kasi you don't pang know. Pinas lang talaga yun, sabi mo, pang Pinas lang talaga, 'di ba? Eh, graduate ako ng nurse, eh, sa atin. Pero kung may i-ano mo yan dito, may Well and good.
then it's fine, 'di ba? Happy ako dun kasi for your own good. Pero yun lang, Kung yun lang. hindi, Wala akong masyadong No, but maganda po. Maganda actually ang inyong mga advices. Lalo na yung advice natin sa mga kababayan natin sa Philippines. mm, Kasi importante mm. talaga yun. Kailangan magpicture. Ito ang ginagawa ko. Selfie Para pa rin. paniwalaan. Oo. Hindi, yun na dumating ako sa, dumating ako sa ultimatum na ultimong kapitbahay, ultimong kung sino-sino na pag nangungutang parang ikaw na yung pinakamasamang tao, na parang pag nakahindi ka, parang alam mo yun, ito ako, tingin nyo lang mapera ako, pero ito po ako, namamagana nga po yung baraso ko eh. Yeah, wow. Oo, yeah. Ay, Ate Mabel, nag-enjoy ako sa ating conversation. I hope na merong part 2 at magkwentuhan ulit tayo about another topic, sigurado. Sige. Baka to the highest level na yung mga question and answer Diba? na yan. Hindi naman. Typical pa rin po. Definitely, Ate Mabel, I would love to meet you in person. Kasi then, Ako din. kapitbahay lang pala tayo, Harlem and Amsterdam. Suntrain lang. Saan ka ba sa Amsterdam? Dito na po, malapit kami sa Central. Pero north, talaga? Amsterdam North. Okay. Yeah, or pagka nakarating kayo rito on this side, let me know lang. And oo, basta walang work lang. Walang work, basta walang work for us. Okay. Yun. Maraming salamat sa Ate Mabel for your time. Salamat I hope na you din. enjoyed. And It's my maraming pleasure. Thank you Oo. so much sa pag-share ng iyong story. It's a really nice story. Talagang I learned a lot din. Sige, salamat din ng marami at regard sa iyong mga anakis tsaka sa iyong hobby. Thank you. Oo. Sa inyo din See you dyan. soon, ha? Yes. And please don't forget din po, I'd like to take the opportunity to have Ate Mabel promote her YouTube channel. Oh my God! Sorry po, medyo this last few months hindi na po talaga ako active. Pero kung if you want to visit my YouTube channel, Mabel's Touch, paki-subscribe na rin po. Sa lahat po ng mga Pinay vloggers dito, yan, i-subscribe niyo po. Medyo hindi lang po tayo active at kailangan natin ng tutok. Hindi po kasi basta-basta. Kailangan may passion ka, may Yes, oo. No, but I like your videos po kasi Ate Mabel is very good in yung mga makeup. I really like it, Ate Mabel, because I think that's what you do din po, di ba? Yes. Pero ano kasi, parang gusto kong i-ano sa channel ko kasi is, kaya ko sinabing Mabel's Touch, it comes nga na nagme-makeup ako, pero may mga Mabel's Touch din na gusto kong maging versatile. Yeah, of course. Yung ganon. Give it your own touch, sabi nga nila. Oo. Pero, ayun, nawalan lang tayo ng time. Siguro. Tsaka it's okay, Ate Mabel, kasi you also have to recover din because syempre hindi biro yung nagkasakit kayo. Pero okay na. Sa awa ng Diyos, talagang pa-okay na tayo. Very good. So we look forward to your videos soon. In the meantime, enjoy lang po ninyo dyan in Harlem, and I hope na the weather will be a little bit better this weekend. Nga eh. Bas Diyos ko, malabig na naman. Ito daw yung sinasabing menopausal weather. Talaga? Sabi ko sa asawa ko, Netherlands is menopausal weather. Sometimes this, sometimes that. Yeah, nagbabago. Oo. Anyways, okay. Thank you so much, Ate Mabel. Maraming salamat sa inyo. Again, and sa ating po mga viewers and listeners, thank you so much for watching Kwentuhan with Pinay Moms Vlogs. Maraming salamat po. Ang ating pong podcast is also available on Spotify, Google Podcast, and other podcast platforms. And i-check out na rin po ninyo ang aming playlists. And I will add on the description box dito po sa ating YouTube channel ang channel po ni Ate Mabel, Mabel's Touch. Right. Salamat po. Salamat. Thank you so much. Until next time po here in Kwentuhan with Pinay Moms Vlogs. Thank you so much, Ate Mabel, and sa inyo rin lahat. Have a good day and take care. Stay safe. Salamat, Tara. Salamat, Pinay Moms Vlog. Bye-bye. Bye. Hi guys! Thanks for watching this video. If you'd like to see more episodes of Pinay Moms Vlogs, please click on any of the links up ahead, or you can subscribe to our channel to see more episodes every week. Thanks! Bye for now!